proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Isang magandang umaga po sa ating pong lahat. Umabot naman po ang oras ng ating pong panahon na tayo po'y magkakaroon ng pag-aaral ng salita, morning devotional sa radyong ito. Ano man po kayong ginagawa, ano man po yung inyong kinakabisihan, amin po kayong iniimbitahan sa umagang ito upang makinig at ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay mapasa atin. Tuluyan akong magsimula. Ako po muna ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panibagong buhay, lakas, ang inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataong muli na makapag-aral ng inyo pong salita. Bigyan kami ng makalangit na kaalaman, maunawaan at maintindihan namin ang nais niyo pong ipabatid sa bawat isa sa amin upang kami po'y pagpalain. Kami po'y patawarin, kalinisin upang kami karapat-dapat tanggapin ang inyo pong pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, umaga mga kaibigan, mga kapatid, ay matatagpuan sa 1 Samuel, chapter 1 and chapter 2. Ang kwento po ni Hannah, o ng isang babae na kung saan siya po ay nagkaroon ng promesa o promise sa ating Panginoon. At gusto ko pong linawin sa inyo mga kapatid at gusto ko pong magtanong sa inyo. Nagkaroon na ba kayo ng promise o panata sa ating Panginoon? Siguro sa maraming bagay, sa maraming beses, kayo po ay nag-promise din sa ibang mga tao, ganito, ganon. Pero tayo rin ang nakakaalam, minsan hindi po natin nasusunod ang promise na yon. Pag-aaralan natin ngayon kung gaano kahalaga, sinabi ng Biblia, kung hindi mo kaya, huwag kang magpa-promise. Pero pag itong promise na ito ay inyo palang gagawin, matuturuan tayo mismo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pag-aaral ngayon kung paano po natin masunod, mga kapatid. Isang istorya dito, partikular sa kay Hannah na nanay ni Samuel. Ang kwento ng pamilyang ito ay nakatala sa 1 Samuel chapter 1. Particular dito sa verse 8 hanggang 14 at 15. Ang istorya dito, mga kaibigan, mga kapatid. Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah,
Why do you weep? Ba't palagi ka na lang umiiyak? Why do you not eat? And why do you not heart? And why is your heart is grieved? Bakit ka nalulungkot at bakit nagkakaroon ka ng hindi magandang pakiramdam? Sabi naman ni Hannah, I am not better to you than 10 sons. So, ganun pala ang kalungkutan ni Hannah dahil hindi siya makapagbigay ng anak kay Elkanah. So, Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now, Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Pumunta doon si Hannah. Nagkaroon ng solusyon sa kanya pong problema. Problema na kung saan ay hindi siya magkakaroon ng anak. Siguro matanda na ito. At lumapit siya sa Panginoon. Ganito ang sitwasyon, mga kapatid. Kung ikaw ay nalulungkot, kung ikaw ay nalulumbay, mayroon kang iniindang problema. May pinapasan kang malaking problema. Ang punto doon sa akin pong binasa, pumunta ka sa kapilya. Pumunta ka sa bahay ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Hannah. At alam nyo ang ginawa niya doon. In verse 12, at it happened, and she continued praying before the Lord. Maliban pala na ikaw ay pumunta sa kapilya, kailangan mong manalangin. At hindi lang panalangin, mga kapatid, ang ginawa ni Hannah, kundi siya'y nagkaroon ng isang senserong panalangin. At nakita siya ng isang pari. At nagtanong, ang sagot ng isang hari ay ng pari. Therefore, Eli, the priest, thought she was drunk. So Eli said to her, how long will you be drunk? Put your wine away from you. Alam niyo, mga kapatid, hindi ko ipagkaila. Ako po'y isang lasingguero noon, mga kapatid, bago po ako nagpastor. Pero nung nakita ko dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang sitwasyon, priest, isang pari, isang manggagawa ng Diyos, nakakita ng isang babae na ang sabi ng Biblia ay nanalangin, pero ang kanyang definition sa kanyang nakita ay lasing. Kaya masabi ko dito, mga kapatid, na ang panalangin ni Hannah, mga kaibigan, mga kapatid, ay talagang sinsero at ngayon ko lang ito nakita. Na ikaw ay nananalangin at napagkamalan kang lasing, ay talagang yung devotion mo, yung nakita ko, kasi alam nyo, mga kapatid, pag ikaw ay lasing, yung katawan mo, yung gesture mo, yung mga galaw mo, ay kakaiba kung ikaw ay lasing. Siguro ganun din ang pagkakita ni Priest Eli
na ang babaeng ito ay lasing. Pero ang aking pong punto dito, mga kaibigan at mga kapatid, at gusto kong gumamit ng aking pong sariling imahinasyon na habang nananalangin si Hannah is something like she want to express kung ano ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay, kung paano niya ipabatid ang kailangan niya sa ating Panginoon, mga kaibigan. Ang aking tanong sa inyo ngayon na nakikinig, ganun din ba ang ating pong panalangin? May nakikita ba tayong kasinseruhan sa ating pong panalangin na kung halos pa lang, itong panalangin na ito, mga kapatid, nalaman ko at na-experience ko nang ako po'y isang lasing. Ang aking bulong ay pasigaw, mga kapatid, pag ikaw ay lasing. Ang aking gesture na simple lang, talagang ibang-iba ang dating, mga kapatid. Siguro na nanalangin dito si Hannah, which is speaking to God, shouted with a loud voice and having the expression to have the answer of his prayer. Tayo nga'y, kaibigan, kung tayo po'y nananalangin, katulad din ba ng pananalangin natin sa ngayon? Pareho ng pananalangin ni Hannah, ang aking pong sariling imahinasyon na siya po'y sumisigaw. Sumisigaw na kinakausap ang ating Panginoon upang magkaroon ng katuparan ng kanyang panalangin. Minsan sa ating pong mga panalangin, tinihiling natin sa ating Panginoon. Minsan nahihiya pa tayo. But the Bible telling us and teaching us how to express kung ano ang nararapat at gusto na mangyari natin sa ating Panginoon. And then, nakita ng ating Panginoon at gusto kong basahin sa inyo. In verse 15, ganito po. But Hannah answered him, said, napagkamalan siya ng ni priest Eli. At ganito ang sinabi ni Hannah, No, my Lord, I am a woman of sorrow in spirit, but have poured out me soul. But I have drunk neither wine nor exotic drink, but have poured out my soul before the Lord. So yun pala ang dahilan kung bakit siya nagsisigaw. Ang kanyang pagsisigaw o ang kanyang pag-express ng kanyang yung gusto niyang ipaabot sa kanyang Panginoon dahil siya talaga ay may nais na iparating sa ating Panginoon. Do not consider your maidservant wicked woman, sabi ni Eli doon sa kwento. At ang maganda nito, napagtanto ni priest Eli, nabigyan ng liwanag ang nais ipabatid ng babaeng ito na si Hannah at naintindihan ni priest Eli how she sincere sa kanya pong panalangin. And then, siguro, ang desire ni Hannah, nagkaroon ng paliwanag sa kay priest Eli na magkaroon ako ng anak at ang anak na ito ay aking ipaglilingkod. Ibabalik ko rin sa aking Panginoon, but grant me. Alam nyo mga kapatid, nakita ko dito at gusto kong idiin sa inyo ngayon. O ang ating pong panalangin, o ang ating pong mga desire, sabihin natin sa ating Panginoon, na nanalangin tayo sa ating Panginoon at i-share nyo sa aming mga papastor, mga kapatid, na ang inyong desire ay magkaroon ng pagtatrabaho at pagtutulong sa iglesia. Alam nyo, ang verse 17, napakaliwanag at gusto kong idiin sa inyo. Ang sabi po ni priest Eli, Then Eli answered and said
Go in peace, and the God of Israel grant your possession or petition which you have asked of Him. The point that I would like to share to you this morning, mga kapatid, if you have the desire, a good desire coming from the Lord, at ninanais nyo na ipabatid, at ipabatid nyo sa aming mga papastor, even me, even my mga pastor, even like the answer of Priest Eli, kami mga papastor, mga manggagawa sa iglesia, mga leader sa iglesia, ang ginawa ni Priest Eli, ako na mismo na padi, ay mananalangin sa inyo. Personally, mga kaibigan at mga kapatid, siyak ni Pastor Dan, kung ganun ang inyo pong dinidesire, na magkaroon ng desire sa Panginoon, tumulong sa iglesia, tumulong sa gawain ng Panginoon, hindi yung pansarili nating mga gawain, mga kapatid. I am Himself, kaming mga papastor, kung marinig namin yan, hindi lang ang ginamit, ang example dito ni Priest Eli, pray to God that the prayer of Hannah will be granted. Kastamot kada kami nga papastor, gagayem kin kakabsat me. Naanyaman ti disaryo, nga nasayat kiniapo Diyos, maamuan may dita nga kararagyo, kastamot kada kami, agtulong kami, nga mangikararag kada kayo kakabsat. At hindi lang yan nagtatapos, mga kapatid. Nalaman natin ang istorya, hindi pa nagkaroon ng anak. In verse 21, sabi dito ng istorya, matapos, mga kaibigan at mga kapatid, na nagkaanak si Hannah. Kasi noong, mga kaibigan, every year, mayroon silang tinatawag na atonement during the time of Israelites. And in verse 21, ang sabi dito, now the man, Elkanah, and all of his house went over the Lord the yearly sacrifice and his vow. Ano yung vow, mga kaibigan, mga kapatid? Maliban na sila yung naging faithful sa kanilang sakripisyo sa ating pong Panginoon, and due to this vow, kanilang promise sa Panginoon na matapos nilang tanggapin ang pagpapala na magkaroon sila ng anak na si Samuel, mga kaibigan at mga kapatid, patuloy ang kanilang promise sa Panginoon, na ang promise ng babaeng ito na si Hannah, if you will give me a son, I will offer to you at I will give it to you as your servant. Tayo nga'y kakabsat. Kuda adat ti promise tayo kiniapo Diyos. Nag-ado tayo ti promise ni Apo Diyos, then God will grant us. Sabi nung iba, pag ako'y makapasa sa pag-aaral, nanalangin siya in the first place. Pag ako'y makapasa sa pag-aaral, I will give 1 year for the Lord. Ang iba po ay successful na ginagrant nila ang kanila poong vow or promise sa Panginoon. Mayroon din akong nalaman, mga kaibigan, mga kapatid, na nakakalungkot. Maraming mga pagkakataon na sila ay napaka-faithful sa Panginoon, nag-promise sa Panginoon. Ang iba nga, lalo na kung mag-review ng board exam, may nakilala ako, mga kapatid, siguro ang kanilang pag-iisip, ako'y magbo-board, Panginoon, mag-review ngayon. Alam nyo, may mga nangyayari habang nag-re-review ng board exam, walang absent sa paggimong. Every now and then, he prayed to God,
Please, Lord, grant me this request. And I promise you, I will be faithful unto the end. I will be serving you. Muyo, adana amuan. Diyos sa kanya pong pagre-review. Araw at gabi, nagdi-devotional sa kanyang sarili. Nagbabasa ng Biblia. Pag midweek, maaga pa. Kasi nagre-review nga rod. Nagpa-participate. Kahit anya pa iti aramido na, showing that he is faithful, she is faithful to the Lord. And then here comes, naalpas, ti review. And then, finally, umabot sa pagkakataon na nag-board exam. Sa understanding ng mga tao, pag hindi ka pumasa sa board exam, ikaw ay hindi na or pinabayaan ka ng Panginoon. Ganon minsan ang ating pong kaisipan. Minsan, palagay mo hindi sinagot ang inyong panalangin. Yung gaano mo ka sincero noong ikaw ay nagre-review pagkatapos ng exam, hindi ka nakapasa. O malimit, mayroon ding nakapasa. Kahit ang promise mo kina Apo Diyos, han mo na nga nalagip. Hindi mo na natandaan. Nakalimutan mo na ang prinamis mo sa Panginoon. But I would like to tell you, mga kaibigan at mga kapatid, ang sinabi dito in verse 21, then Elkanah and his family and all the house, yearly they have the sacrifice and they follow what they have promised to God. In the end, mga kaibigan at mga kapatid, sa istorya po ng chapter 1, sasabihin ko sa inyo, it's like the ending story, and I have learned from Samuel's life, being a prophet. Alam nyo, natapos ginamit ng ating Panginoon ang pamilya ni Elkanah to the person of Samuel to finish the work of being the book of Judges. And he is the one God gave him the authority being a prophet. And in chapter 2, mga kaibigan at mga kapatid, dahil they are faithful in their promise to God, kung tayo po ay maging faithful sa promise natin sa ating Panginoon, every now and then may promise tayo sa Panginoon, at kung tayo po ay faithful sa pagsunod ng promise natin sa ating Panginoon, this is the answer and this is the result of their promises, mga kapatid. In verse 1 of chapter 2, mga kapatid, and Hannah prayed and said, the experience, kunan ni Hannah, my heart is rejoicing and rejoice in the Lord. Amoy yung kakabsat. Kin Tagalog daytoy. Ang aking puso'y tumatalon sa galak sa harapan ng aking Panginoon. In other word, gusto mong maging masaya? Gusto mong maging kapanapanatag? Gusto mong maging peaceful ang inyong buhay? Be faithful to your promise in the Lord. Can I seek and praise? My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies. Ito yung maganda, mga kapatid. Uray pa'y nagaduti panag... Yung alam mo yung
nakaka-experience ka ng kahit anong buti mo. Maraming kumakalaban sa iyo. And then, kuna ni Hannah, patuloy akong naglilingkod at nagbibigay kapurihan sa Panginoon. And despite of my enemies, I smile with a confident. Mga kaibigan, mga kapatid. Wow, what an experience. And the last, mga kaibigan, kuna ni Hannah, maliban na ako'y nangingiti sa harapan ng aking mga kaaway, ang dahilan niyan, mga kapatid, because I rejoice in the salvation of His presence. Mga kaibigan, mga kapatid, like Hannah and Elkanah's promise, I would like to encourage every one of you. Nagado ti promise tayo kini Apo Diyos nga haan tayo na nga naaramid. But this time, kayat ko isurusuro kada kayo, make a promise into the Lord and be faithful to that promise. And in the end, you will become victorious and a happy life. And a happy ending story of your life together with the Lord. I hope and I believe na kada tayo ngagdengeg tata adda tayo tinamnama ket naawatan daytoy nga mensahe. Agkararag tayo kakabsat. Amami nga Diyos nga nailangitan. Anya kadi nga naimbag ka unay, Apo. Uray pa'y nakapsot kami. Uray pa'y haan mi nga naaramid jay promise mi. Impakita mo lata, Apo, ti panangyayat mo kada kami. Wen pudno, Apo, narugit kami. Dalusan na kami, Apo. Anyaman tinakurkurangan mi. Anyaman tinaaramid mi nga basbasol mi. Give us another chance, Lord, to fulfill our promises to you. Like the family of Elkanah and Hannah. They make a promise, they make a vow, and then they follow. Then their lives will become a meaningful, successful, because they had keep their promise to you. Tulungan na kami, Apo. Agtakder titi promise me. Tapno. Inapasamak sa pamilya ni Elkanah ken ni Hannah. Mapasamak mo't dayta si panagbiag mi. Nga as Kristiyano, tulungan na kami, Apo. Nga agmatalik ken ka. Ken agmatalik ken promise me. Tapno maikari kami. Ket panagbiag mi at nasaysayaan. Sumbatan na kami, Apo, ti kararag mi. Gapo tinagan ni Apo ni Jesus, dawatin ni gitoy. Amen. Amen. This is your Adventist World Radio. Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig. Ulit ang inyo pong lingkod ang nagsasabi mapalad ang nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. Dahil ang pagpapala at buhay na walang hanggan ay pagkakalob sa inyo at ang kanyang panahon ay malapit na. Pastor Dan Mortel,
ang nagbabati sa inyo. Magandang umaga and God bless you.